Magandang araw po muli sa inyong lahat. Minsan po merong isang grupo ng mga followers na bumisita sa akin dito sa parokya. Tuwang-tuwa sila dahil matagal na daw po nila akong gustong makita personally. Nagpa-picture po sila sa akin, nagkwentuhan sandali, at pagkatapos po merong isang matandang babae dahan-dahan na lumapit sa akin at sabi niya, "Father, may sasabihin po ako sa inyo. Akala ko po may kukonsulta siya. Akala ko po magka-counseling siya." Kaya tumabi-tabi po kami ng kakaunti. Maya-maya, may inabot po sa akin itong matanda, isa pong sobre. Sabi niya, "Father, may maliit po akong donation para sa inyong parokya." Binuksan ko po ang sobre, chinek ko, isa po palang tseke. Pagtingin ko po, 1,000 pesos. At nasabi ko po sa aking sarili, buti chineke pa niya. Bakit hindi na lang niya binigay diretsyo na pera para hindi na siya nahirapan na sumulat? Pero syempre, nagpapasalamat pa rin po ako. At sabi ko, "Nay, paggagawa ko po ng resibo sa opisina." Tinawag ko po ang sekretary at binigay ko po sa kanya yung sobre, yung cheque. Binless ko po yung matanda. Pinagdasal ko po siya. At pagkatapos po nun, nagpaalam na ako dahil meron pa po akong isang binyag na pupuntahan. Pagbalik ko po sa opisina, tuwang-tuwa po na sumalubong yung aking sekretarya. Sabi niya, "Father, ang swerte po natin, no?" At tanong ko, "Bakit naman?" Sumagot po siya, "Alam niyo po, ang laki ng donation na binigay ng matanda." Sabi ko, "Malaki? 1,000 pesos lang yun ah." Sumagot po yung sekretary ko, sabi niya, "Hindi po, Father. 100,000 po ang binigay niya." Nagulat po ako. "Talaga? Patingin nga." Binigay po niya sa akin yung cheque. Tama nga. Nagkamali ako sa pagbasa. Hindi ko po napansin yung 2 additional zero. Mga kapatid, isipin niyo po, 0 lang, pero napakalaki ng dagdag na halaga. Kapag dinagdagan mo ng 0 ang 1, di ba? Lumalaki yung value, pero bakit madalas hindi natin pinapansin yung 0? Kasi maliit, kasi tahimik, kasi nasanay tayo na wala itong halaga. Kaya binabaliwala natin. At minsan, ganito din ang tingin natin sa mga grasya at biyaya ng Diyos. Di po ba? Hindi mo napapansin. Pero kapag naipon mo yung mga maliliit na biyaya na pinagkakalob ng Panginoon sa iyo, aba, napakalaki pala. Mga kapatid, 2 po ang kailangan para tayo ay pagpalain at para tayo makaranas ng pagpapala. Una, ang makita mo sana ang grasya niya. Pero pangalawa, ang kilalanin mo na ikaw ay binibigyan ng grasya ng Diyos. This is the secret of being blessed. To see grace and to recognize grace. Because to see grace is the beginning of blessedness. But to recognize His grace is the way of abundance. Yan po ang ating narinig sa mabuting balita. Nakita daw ng mga tao si Jesus. Pero higit pa doon, nakilala daw nila ang Panginoon. Hindi lang nila nakita si Jesus, kinilala nila ang kapangyarihan ni Jesus. At dahil nakita at kinilala ang ating Panginoon, anong ginawa ng mga tao? Dinala daw po nila ang kanilang mga may sakit. Lumapit sila, sumampalataya sila, at marami daw ang napagaling ni Jesus. Mga kapatid, hindi po sapat na makita mo ang Diyos. Hari nawa, kilalanin mo din siya na siya ang makakatulong sa iyo. Amen? Marami po mga tao nakikita naman ng Diyos pero hindi siya kinikilala. Amen? Marami kasi sa atin nakikita na ang blessing pero reklamo ng reklamo pa rin. Di po ba?
Humihinga naman, pero hindi nagpapasalamat. Nagigising araw-araw, pero hindi masaya. Do you want to be super blessed in your life? Then, start recognizing God's grace in your life. Hindi lang po sana tingin, kilatisin mong mabuti. Huwag ka lang sanang mag-observe. Pahalagan mo ang binibigay ng Diyos. How do we do this? Simple lang po, we do this through prayer. Sana kapag nagdarasal po tayo, wag lang tayong puro hingi sa Diyos. Wag lang puro sinasabi mo, Lord, bigyan mo ako. Lord, itong gusto ko. Sana kapag nagdarasal din tayo, ang sabihin natin, ang hingin natin, Lord, nasaan ka sa araw ko? Panginoon, saan ko kumikilos sa buhay ko? Panginoon, paano mo ako pinagpapala? Because remember, complaining will never satisfy you. Crying will not strengthen you. And being anxious will not calm you. But prayer is discovering the movement of God in your life. At kapag nakita mo, nakilala mo ang Diyos dyan sa iyong buhay, may kapayapaan ka. Magkakaroon ka ng lakas. Mapupuno ka ng kagalakan. Kapag nagdadasal ka, kapatid, gayahin mong mga bata. Yung mga bata, di ba, palaging nakatingin sa kanilang mga magulang. Kaya nga, isa sa mahalagang turo ng ating Panginoon na dasal, yung Our Father. Look at that. The prayer begins with Our Father. Because it is a reminder that we should focus first on God as our parent, as our Father. Isipin niyo po, parang yung mga bata kapag lumalabas po galing sa eskwela, di ba, palingon-lingon sila, hinahanap yung sundo nila. Kapag hindi makita ng bata yung sumusundo sa kanya, yung magulang niya, yung guardian niya, di ba mag-aalala siya at mag-uumpisa ng umiyak yan. Pero kapag nakita ng bata, yung nanay niya, yung tatay niya, yung sundo niya, biglang ngiti, may kapayapaan sa puso. May assurance na siya. Mga kapatid, ganyan din po ang puso kapag nakikita niya ang Diyos. Hindi ka nag-iisa, hindi ka matatakot kung palaging focus ka lang kay Lord. Amen? Please, look deeply. Hindi po sapat yung basta't nakatingin ka lang. If you want to have more joy, then you need to look closely. Because prayer is like a treasure hunt. Ang pagdarasal po ay parang paghahanap ng kayamanan. Hindi naman ibig sabihin mukhang mahal ay mahalaga. Di po ba? Tingnan niyo po ang mga diamante. Napakaliit, pero napakahalaga, napakamahal nila. Pero para malaman mo, tunay yung diamante, anong gagawin mo? Kailangan mong tumingin ng mabuti. Kung hindi mo titignan ng mabuti, kung hindi mo kikilatisin ng mabuti, baka ma-fake ka, baka mabudol ka, baka maloko ka. Di mo alam, yung hawak mo, puwit lang pala ng baso. Di po ba? Ganito din po pagdating sa grasya. Minsan kahit na maliit yan, it's priceless. Hindi mo yan mapapantayan. Ang panalangin din po ay parang paghahanap ng ginto. Tingnan niyo po yung mga gold hunters. Ano po yung dala nila? Pupunta sa ilog. Meron silang panala o batya. Hinihimay nila yung buhangin, yung tubig. At kadalasan, parang alikabok lang yung kanilang nakukuha. Hindi po ba? Pero kahit nakakaunti lang, kahit nakatiting lang ang mahanap nila, talagang tuwang-tuwa sila. Ang tanong, bakit? Kasi marunong silang pumilala sa mahalaga. It may be little, and yet that little is very precious. It is very valuable. Mga kapatid, ganyan din po sana pag tayo nagdarasal. Prayer is to find God in everything. Minsan, ang grasya ay parang alikabok lang. Isang ngiti, isang kaibigan, isang maliit na pagkain, isang malusog na maghapon, isang araw na ligtas ka. Maaaring maliit, ordinaryo lang yan, pero kapag nakita mo gaano kahalaga, magpasalamat ka. Because
Gratitude opens the door to greater blessings. Subukan niyo po ito, mga kapatid. Simulan niyo po, gawin niyo araw-araw. Every morning, every evening, balikan mo ang iyong araw, ang iyong maghapon. At tanungin mo ang iyong sarili, nasan ang Diyos sa aking buhay? Nasan ang Diyos sa aking karanasan? Nasan ang Panginoon ngayon? At kahit na maliit lang ang makita mong presensya sa Kanya, lumundag ka sa tuwa. Because you are super blessed when you see and when you recognize His presence. Mga kapatid, baka hindi naman talaga kulang ang biyaya sa iyong buhay. Baka ang kulang lang sa iyo ay pagkilala. Baka tahimik ang Diyos, pero nag-iingay na talaga siya. Nandyan sa puso mo. So today, ask the Lord, Panginoon, buksan mo naman ang aking mga mata para makita ka talaga. Buksan mo ang aking puso para makilala ka ng mabuti. Because when you learn to see closely, deeply, and truly, you will never say, malas ako, wala akong biyaya. Instead, when you clearly see God there in your life, you will say, God is good, sobra-sobra. Pasalamat ka na dahil malapit ang Diyos sa iyo. Pinupuno ka niya, ginagabayan ka niya, at mahal ka niya. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, remember that the beginning of blessedness is to see God's grace. And yet, if you want to be super blessed or to feel the abundance of God, you have to recognize His grace. Iba yung nakikita sa kinikilala. Maaaring nakikita mo yung asawa mo, pero hindi mo naman kinikilala yung sakripisyo niya, yung pagmamahal niya sa iyo. Di po ba? Merong mga ibang bata, ganyan eh. Nakikita yung kanilang mga magulang, pero hindi kinikilala yung kanilang mga nakakatanda. Nagkukulang na sila sa respeto sa kanila. Tayo'y nakapaikot ng napakaraming grasya at biyaya. Tayo'y lumalangoy sa bendisyon ng Diyos. Pero dahil hindi natin kinikilala ang kanyang kaloob, kaya tayo'y nalulungkot, kaya tayo'y nabibigatan, kaya tayo'y nai-stress. Mga kapatid, ngayong araw na ito, maging present ka lang. Manatili ka. Hingin mo sa Diyos, buksan ang iyong isip, hindi lang iyong mata, ang iyong puso. You ask for the grace not only to see, but to recognize His grace. Diyan mag-iiba, gaganda at bubuti ang buhay mo.